General Jean Fajardo. General, ha? One star. Hindi raw ito politically motivated, Attorney Sal, sa lahat mga ginagawa nila. Nag-iisip pa sila kung anong pwedeng idagdag. Hindi politically motivated, ha? Bulayin mo lelang mo. Kung ginagawa mong pag-iimbestiga sa kanya, kung saan naghahanap ka ng magiging ground for impeachment, obvious na din. Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment, At alam mo naman nating numbers game yan. Yung mga nandiyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas nang hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Isa lang na pagkakataon, MJ, na hindi nakialam ang presidente. Si Duterte yun. Hindi yun nakikialam Kaya hindi niya nga alam na magpapalit ng speaker. Nalaman niya lang pagdating niya dun sa SONA. Pero ang realidad sa Pilipinas, lahat ng presidente, kontrolado talaga nila ang Kongreso. Kasi nga, nakikialam sila. Presidente ayaw makialam. O kaya, yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya. Ang matatanggap mo, talagang mahihirapan tayo. Kaya nga hindi ba sabi ni Presidente Duterte, this is not the time. At gaya rin na sinabi ko, huwag people power, pero lumabas kayo. Lumabas kayo na mapayapa, iparating nyo, ipaalam nyo ang inyong damdamin sa kinauukulan. Sapagkat kayo ay bahagi ng lumikha ng pamahalaan. Kayo ang nagluklok sa kapangyarihan ng mga taong inyo ngayong binabatikos. At kayo rin ang may kapangyarihan na tatanggal sa kanila. Laman ng counterpoint for today. Talaga namang unending Wala nang katapusan. Sinimula nila, hindi pa tapos. Wala pa nga sa gitna Tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya walang katapusang istorya ni Inday Sara. At dyan sa column kong yan, ay nagbigay ako ng maliban pa doon sa history. Ang mahalaga dyan, yung sinuri ko yung di umanong threat na hindi naman threat. Yun ang mahalaga doon. Sinasabi natin, ang problema kasi sa inyo, yung mga kontra kay Duterte, inilalayo ninyo, inilalabas nyo yung konteksto ng kanyang mga sinasabi. Kailangan kasi, pag nakikinig ka sa kanila, susuriin mong maigi. Titingnan mo yung mga kalakaran kung bakit sila nagsasalita ng ganon. Yung history, yung mga circumstances that evolved para masabi ng isang speaker yung mga binabanggit niya. Hindi po pwedeng ang gagawin mo sa mga sinabi niya, pipili ka lang doon ng isang sentence. Okay, madidispalingado talaga ang pagdating ng mga sinasabi niya. Maliwanag naman ang sinasabi niya Unang-una, talaga naman may threat sa kanya Wala namang kaduda-duda doon. Yan lang tatanggalin mo yung mga security detail niya. Nandun na kagad yung yung conclusion na bakit mo tinatanggal ang security yan? Security, para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Pangalawa, yung ginagawa mong pag-iimbestiga sa kanya kung saan naghahanap ka ng magiging ground for impeachment, obvious na din. Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment At alam mo naman nating numbers game yan. Yung mga nandiyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas nang hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Isa lang na
pagkakataon, MJ, na hindi nakialam ang presidente. Si Duterte yun. Hindi yun nakikialam eh. Kaya hindi niya nga alam na magpapalit ng speaker. Nalaman niya lang pagdating niya doon sa SONA. Pero ang realidad sa Pilipinas, lahat ng presidente, kontrolado talaga nila ang Kongreso. Kasi nga, nakikialam sila. Presidente ayaw makialam. O kaya, yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya. Pangatlo, yung ginagawa nilang paghain ng demanda kay Inday Sara, doon nagpapatunay talagang gusto mong i-eliminate ito eh. Impeachment, removing her from office. And then, yung demanda naman, gusto mong ikulong. In both cases, madali mo na siyang patayin. Ha? Kasi, pag na-remove ka from office, wala ka ng security. Pag ikaw naman nakukulong ka, dali mong patayin kasi nasa labas ka. O kaya, yun ang background doon. Kaya sinasabi niya, kung mapapatay ako rito, para siya nagsusulat ng last will and testament, eto po ang mga pinaghihinalaan ko rito. Ang ibig niya pong sabihin, pag ako'y patay na, walang iba na pwede niyong to run after itong mga taong ito. Kasi wala namang iba na papatay sa akin. Dahil sila lahat ang makikinabang sa pagpatay ko. Hindi ako makikinabang. Gaya ng sinasabi ng isang USEC dyan sa DOJ na mastermind daw siya ng potential crime. Dahil siya'y makikinabang. Paano makikinabang? Patay na nga siya. So how can she succeed to the presidency? Kasi pag pinapatay daw yung tatlo, makikinabang siya. Jesus Maria Jose, ano bang klase mga walang sentido común eh. Walang lohika. Alam mo kasi, pag ikaw'y nagtatanggol, ang nangyayari kasi dito sa administrasyon, mga opisyalis, nagkakandara pa siya. They're tripping over themselves, trying to justify na wala nang sense. Nagmumukha tuloy mga tangier sila. Katawa-tawa. Yeah. At Attorney Sal, hindi pa raw natatapos doon ang mga kaso laban kay VP dahil maliban po sa grave coercion, direct assault at disobedience to persons in authority, may iba pa ba ang mga kasong isasampa ang PNP? At sinabi ni PNP spokes General itong tagapagsalita nila. General na pala siya? General na. Ha? Paano naging general yun? Police Brigadier General Gene Fajardo. General, ha? 1 star. Hindi raw ito politically motivated, Attorney Sal, sa lahat mga ginagawa nila. Nag-iisip pa sila kung anong pwedeng idagdag. Hindi politically motivated, ha? Bulayin mo lelang mo. Po ni VP Sara that the presidency was mine in 2022 but she decided to forgo kasi meron pa siyang mga gagawing mga bagay-bagay. Your thoughts on that, sir? Ako, matagal ko na. Isinulat ko na yan sa aking column noon sa Tribune. Sinabi ko na rin yan paulit-ulit na in that year, she had the presidency in her hands to her taking. Pero iba yung kanyang gaya ng sinabi niya, meron siyang mga mahalagang bagay. Saka siguro, iniisip niya, bata pa siya noon mga 42 lamang siya Kaya hindi siya pumasok. Pero siguro, in hindsight, baka iba na nasa isip niya ngayon. Pero sabi ko nga sa kanya, yung mga nangyayari sa kanya, yan ang aking text sa kanya. The obstacles that are thrown to you have been placed there by the gods of destiny to make you stronger and resilient and to prepare you for your assumption to the presidency.
Yan ang sinabi ko. Yang mga balakid na yan, yung mga pangaharang sa'yo, pag-aalipusta, paglalabag sa iyong karapatan, lahat yan inilagay dyan, itinapon dyan ng mga Diyos ng tadhana upang ikay maging malakas at upang ikaw ay ihanda sa iyong daan patungo sa panguluhan ng ating bayan. At siya, nanonood dito, Attorney Sal, nag-comment sa YouTube. Daan na rin daw ito, Attorney Sal, ng ating dakilang ama para maipakilala kay VP Sara kung sino yung mga nagpapanggap at sino yung tunay na kaibigan. At saka sa totoo lang, marami naman talagang gumagamit sa mga Duterte. Marami, kita mo, yung isang broadcaster na kaibigan mo, iba na tono. Dati, sip-sip na sip-sip ngayon binabanatan niya na administrasyon. Isa pa yun, bulahin mo, lelang mo. Alam mo, gaya na sinabi ko, yung people power, matagal pa yan. Nung kami, took us 21 years. 21 years. Estudyante pa lang ako bago sumabog yan noong 1986. Talagang it takes time. At saka kailangan dyan ang kukunin mo talaga yung mga nasa middle class na influencer. Kasi yung mga, yan, nakikinig sa kanila yung mga tao dun sa sinasakupan nila. Pag yung mga nangunguna, hindi magaling magpaliwanag o kaya naman puro mura ang matatanggap mo, talagang mahihirapan tayo. Kaya nga hindi ba sabi ni Presidente Duterte, this is not the time. At gaya rin na sinabi ko, huwag people power, pero lumabas kayo. Lumabas kayo ng mapayapa, iparating nyo, ipaalam nyo ang inyong damdamin sa kinauukulan. Sapagkat kayo ay bahagi ng lumikha ng pamahalaan. Kayo ang nagluklok sa kapangyarihan ng mga taong inyo ngayong binabatikos. At kayo rin na may kapangyarihan na tatanggal sa kanila. Pero bago mangyari yan, kailangan mo na mapayapang pagpapahayag ng mga diskontento, yung mga pagkontra sa paglabag sa kapangyarihan or pang-aabuso sa kapangyarihan, paglalabag nila sa karapatan ng mga kasama nila sa gobyerno na ngayon ay kinakalaban nila pagkatapos na sama-sama silang nagdiwang ng kanilang tagumpay. Dahil lamang gusto nilang manatili sa kapangyarihan at sirain ang hadlang sa kanila tungo doon sa kanilang pangarap. Sabi ni Orly Merida, words of wisdom na naman from Attorney Sal Panelo. Salamat, SMNI. God bless sa inyo. Sara President 2028. Sigurado na yan. Samantala, Attorney Sal, may pahayag si Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile para po sa mga nananawagan ng people power. Sabi ni Attorney Enrile, my advice to the advocates of revolution or people power is to go ahead to a shop and buy your revolutionary or people power kit and start the game you really like if you really can do it, end of quote. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Di ba, hindi na sinasabi ko, hindi ganyan kadali. Kailangan maging matalino tayo dyan. Maging matalino kayo. Samantala, may bago na namang anggulo ang ICC. Nagka-crowdsource sila, Attorney Sal, ng mga ebidensya laban kay former President Duterte. At biro mo, nag-put up sila ng website, para doon mag-sumite ng mga ebidensya, ng mga testimonya, ang sinasabi nilang mga witness laban sa EJK kay former President Duterte. At yung mga impormasyon daw na isisend doon sa website ay
gagawing confidential. Meron na naman silang bagong hakbang, Attorney Sal. Anong masasabi mo doon, sir? Yan ay pagpapatunay doon sa mga sinasabi ko noong pa rito sa programang ito at sa mga artikulo ko sa Tribune at Manila Times. Na wag ho kayo magpapapaniwala doon sa mga ikinakalat ng mga ICC sa pamamagitan ng kanilang mga alipures dito. Gaya yung isang abogado niya, nag-aabu-abugaduhan na ICC daw siya, hindi naman siya ICC. Kagaya ng isa pang kaibigan mong abogado na nagsasabi noon na may warrant of arrest na. Kagaya rin ng isa pang kakandidato dyan sa isang bayan dito sa Metro Manila na lumaban sa bansa na sabi niya, darating na ang warrant of arrest. Lahat po yan. Sinabi ko na rito sa ating mga, puro kasinungalingan yan. Maliban pa sa wala silang jurisdiction at kahit na magkaroon, walang magpapatupad yan. Yan ang sinasabi mo kayo, MJ. Yan ay pagpapatunay na talagang wala silang kaso. Dahil kung may kaso ka, hindi ka mananawagan ng testigo. Kung merong warrant of arrest, edi sana wala na yan. That means na hindi pa nga naumpisahan yung preliminary investigation, hindi pa naumpisahan ng trial. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga gusto lang publisidad. Katunayan, publisidad lang ang hanap ng mga yan. Maimbog hindi, irrelevant sila sa atin. Sabi nga natin na this is a useless and nonsense entity. Huwag kayong makialam sa amin. Kami merong malusog na sistemang pangligal. Kaya yan, nakikita na yung mga bulilyaso nyo. Pati kayo nagkakagulo niya sa inyong kalooban. And at the same time, you are validating yung matagal na nating sinasabi na wala kayong kaso. Kaya si Presidente, kaya kinakantsawa ngayon ng Presidente, mamatay na ako wala man kayong investigasyon. O ngayon, naghahanap pa kayo ng testigo. Kasi nga, wala kayong kaso. Walang testigo, di walang kaso. Kung walang kaso, umalis na lang kayo. Buwagin nyo na lang yung ICC. Kita nyo yung warrant of arrest kay Putin, na ano na nangyari? Wala. Kanina pa, hinatan nyo. Wala. Kayo magpapaniwala, alam nyo, yung mga taong gumagamit sa ICC, gusto lang mo niyang publisidad para sa mga sarili nila. Speaking of Putin, Attorney Sal, may namataang Russian attack sub sa West Philippine Sea. Di ba? Kaibigan sila ng China. China, kalaban ng US. Ang US, may mga Typhoon missile system sa Pilipinas na hindi inaalis na kanilang nireklamo. Ngayon, ang mga submarine ng Russia, namataan po sa WPS. Yan ang nagpapatunay na mali ang naging patakaran natin na pinapapasok natin ang mga base militar ng Amerikano dito. Kasi nga, hinihikayat natin yung mga kalaban nila na pumunta rito at sirain ang mga base militar nila. Ngayon yun Kakakaba, Attorney Sal. Andito na yung Russia. Naku po, sa ating bakuran, alam mo naman, nandito yung kagamitan, EDCA sites ng US sa mga base militar ng Pilipinas. Pero pag naalala ni Prime Minister, President Putin, si Digong, kaibigan natin to. Kakalma siya. Kaibigan natin to. Samantala, sa ibang usapin, Attorney Sal, wala pang isang buwan ang nakakaraan matapos maranasan sa Bicol ang matinding pagbaha dulot po ng mga bagyo tulad ni Bagyong Christine. Muling inilikas ang marami nating kababayan sa Bicol sa pagtaas po ng tubig baha dulot po ng shear line. May ilang kasada rin na hindi madaanan dahil po sa lampas bewang na tubig baha at may ilang spillway din ang hindi madaanan. Ilang araw na lang magpapasko na, Attorney Sal, pero ilan nating mga kababayan hindi pa rin nakaka-recover. Muli na namang binaha. Anong masasabi mo, sir? Gayahin niyo yung ginagawa ni Pastor kasi, magtanim kayo ng mga punong kahoy all over. Tagal na rin natin sinasabi, magtanim. Alam mo, galing ako ng Japan, di ba? Galing ako ng Hong Kong. Talagang, ako is so impressed. Matagal ko na, kasi nung una ko palang punta sa Singapore, 25 years ago, humanga na ako ng mga punong kahoy all over. Talagang puno. Sa mga kalsada, doon din ganun din. Kahit saan ka tumingin, sa Hong Kong, yung metropolis nila talagang ang daming punong kahoy.
Ba't di natin magahin dito? Buti pa to si Pastor eh. Nagtatanim ng maraming punong kahoy, kaya doon sa lugar ng Tamayong, hindi na nababaha doon, no? Walang baha doon eh. Puro punong kahoy na doon. Nagre-reklamo kasi never silang nagkaroon ng ganyan na ma-deforest yung lugar nila. Pero Sierra Madre, mawala ng mga punong kahoy. Kaya tama ho yung ginagawa ni Pastor. Sana marami pa tayong Pastor Apollo Kibuloy. Gayahin niyo si Pastor. And speaking of tribes nga pala, Dumagat tribe. Alam niyo yung Bagobo tribe? Palabas ng statement si Presidente Duterte, pero hindi ko pa nababasa, na yung Bagobo tribe, kung saan miyembro, si Attorney Zuleika Lopez ay isang Bagobo. Nagre-react ang tribo ng Bagobo sa ginawa nilang paglapastangan sa karapatan at pagsira sa dignidad ni Attorney Zuleika Lopez. Kaya pinuna at binatikos ni Presidente Duterte sa kanyang isang pahayag. At humihingi daw yung Bagobo tribe ng paliwanag kung bakit nila ginanon ang isang kalahi nila. Ang gusto nilang ipaliwanag sa kanila ng klaro. Bakit nyo, unang-una, bakit nyo pinakulong? Pangalawa, bakit ninyo gusto pang ipalipat doon sa kulungan ng mga kriminal? Pangatlo, dahil sa ginawa niyong pagtatangkang paglipat, nagkasikip tuloy siya. Yan. Ano ma-comment mo dun, sir, sa, nga pala, kaugnay niyan, yung nirelease na siya sa detention ng House of Representatives last Saturday? Dapat naman Kumbaga, it is correcting a mistake. So, okay yun. But damage has been done already. Yun nga. Yun nga ang problema dyan. Yung definition, hindi papasok. Kahit na alin dun. Wala, ano mang ginawa niya. Sinasabi niya lang na, pag pinatay po ako dito kasi alam niyo yung sagot niyang yun. Sa tanong ng isang reporter sabi niya, anong gagawin niyo na? Di ba kayo natatakot sa ginagawa sa inyo ngayon? Kumusta ang security niyo? Huwag kayong mag-alala. Kinausap na ako. Kinausap na ako. Ganito nga. Pag ako'y pinatay dito, ayun ang operative word, pag pinatay. So pag hindi siya pinatay, walang mangyayari. Unless, sabi nga ni Inday Sara, unless gusto nilang mamatay. Masyado kayo kasing masyado kasing seryoso. Chill. Easy lang. Easy. Chill. Attorney, nabanggit mo yung katagang reporter. Mga reporter na nagtanong sa Zoom noong press con ni VP Inday, nang binanggit niya yung conditional rhetoric na yon. Pinapatawag, pinasasampina. Ikaw, bilang naroon dito rin po sa media, ano masasabi mo, sir? Pinapatawag lang naman Hindi naman sila ipapakulong. Sabi nga ni Director Santiago, tatanungin lang naman namin kung ito naman si Director, ano ba tatanungin mo? Nandun na nga, nandun na yung video Wala naman tumatanggi na nangyari yun Wala. Nahihirapan din pati si Director Santiago. Nasisira, diskarte tuloy Si Romanic Mansagpio, good morning, Attorney Sal. Ask ko lang, pwede bang makasuhan yung taong nag-ain ng kaso sa ICC? Subalit tumiiral naman ang ating mga batas sa bansa. Kung anong makasuhan man, ano raw pong pwedeng ikaso? Maraming salamat. Ang dapat na kasuhan niya, si Trililing. Dahil siya nagpapakulo ng mga kaso Si Fernando Baluyot, salamat sa mga katulad mo, Attorney Panelo, sa walang sawang pagsuporta at pagtatanggol kay Tatay Digong. Mabuhay po kayo and God bless. Salamat. Si Maldita Mi, sana talaga si Bongo na lang sinuporta ni VP Inday or hindi na siya nakipagmatigasan kay PRD. Hindi raw sana tayo aabot sa ganito. Pero okay na din yan, at least no more Marcos Romualdez in the future tayo. Your thoughts, sir? Unang-una, mali naman yung sa pantahan niya na nagipagtigasan kay PRD. Matagal na natin pinaliwanag niya.
Ayaw niya nga tumakbo. As I said earlier, she had the presidency to her taking kung gusto niya. Ayaw niya nga tumakbo eh. Hindi totoo na pinipilit siya ni Presidente Duterte tumakbo, tinanggihan niya. Ayaw niya nga. At ayaw ni Presidente rin siyang tumakbo. Sinabi ni Presidente sa kanya, kung magbago isip mo, etong mungkahe. Wala, hindi totoo eh. Talagang ayaw niya eh. Ako ang personal na testigo dyan, talagang ayaw niya. Nung mapahinood ko nga eh, 3 beses pa tinasang kamay ko, iba-iba pa ang damit ko eh. Para sigurado. Sabi niya, pag tinaas ko kamay mo, di ibig sabihin tatakbo mga presidente. That's exactly the idea. La Presidente, tatawag sa kanya, La Presidenta, taas ng kamay. Sabi ko, sandali, isa pa. Tapos na, hindi, magpapalit ako ng damit. Kaya sa Cebu, 3 beses niya akong 3 beses din ang kamay ko na ibang damit. Dito ko nga nilagay sa EDSA yun eh. Kaya hindi yung totoo, huwag niyong isipin na nagmatigas siya. Hindi siya nagmatigas. Talaga ayaw niya tumakbo eh. Kaya talaga. Si Ian Preglo, Attorney Sal, hindi po balabag sa konstitusyon ang contempt powers ng Congress na may parusang detention? Batas po ba ang rules of the House? Hindi yung labag sa batas na magkaroon sila ng power. Binibigyan talaga sila ng power. Ang mali, kung inabuso nila yung kapangyarihan na binigay sa kanila na magbibigay ka ng detention order o contempt dahil lang ayaw mo yung sagot o hindi sumasagot. Abuso yun. O kaya nga, di ba, ang sabi natin, punta na kayo kasi sa Korte Suprema. Kaya po, doon sa impress ako sa Japan eh. Ang mga drainage nila, ang gaganda. Kita mo pati tubig. Talagang umaagos eh. Na may mga takip. Hindi makakapasok yung mga dahon o basura doon. Tsaka yung mga kanal nila doon, attorney, may mga koi, di ba, sa Japan? Oo. May mga Japanese koi. Ay, lililis nila. Pati dyan sa China, punta ako sa CR ng ng both. Talagang ubod ng linis. Ang galing. Tsaka alam mo, pag napupunta ako sa airport, ikukumpara ko ngayon yung airport natin, kung mga sa damit, merong triple extra large. Yung mga airports nila. Sa atin, extra small. Yun ang comparison. Kung wala talaga. Ano na kaya? Sana ito si Ramon Ang, nabilib ako, magawa na ng paraan yung airport na yan. Mapalaki, mapaayos. Di ba, galing ka lang kamakailan. Pero mo yung lalakari mo yung ubod ng layo. Going there and going to the immigration, talaga namang... exercise naman daw yun, Attorney Sal, yung paglalakad ng malayo. Ano exercise eh. Wala na kaming ginawa sa Hapon at saka sa China, kundi lumakad. Yun lang sinasabi mo, Disneyland eh. 2 kilometro bago ka makarating sa loob eh. Layo sa gate, papunta doon, pahabalakaran. Sa loob pa, talagang malalayo eh. Talagang lalakari mo eh. Galaw-galaw. Si Dwendy, may tanong, bakit po ang flood control project hindi naman maimbestigahan at confidential fund of the President? Attorney. Kasi baka kung ano matuklasan nila, sila pala yun. Delikado. Si Edgar Amarillo, good day mga sir. Kung mananalo ang masama, paano na po ang ating bansa? Malalim yung mga tanong niya. Anong masama? Kung mananalo daw ang masama, paano na ang bansa natin? Kailan pa ba nanalo ang masama? Yan naman ang tanong ko sa'yo. It's me sa YouTube. Sabi niya, siguro niloob na rin ng Diyos ito para maisiwalat sa buong mundo ang tunay na kulay ng mga Marcos. Ano nga bang tunay na kulay, Attorney Sal? Pula? Pula. Itim? Hindi naman siguro puti. Next. Si John Harrison C. Good morning, Attorney Sal. President Sara Duterte, now na para sa amin. Walang ginawa yung BBM, bagsak sa amin. Watching from Cotabato City, SMNI, program Truth That Matters. Next. Si Grace Bermudez, kahit ngayon, Attorney Sal, marami pa rin kahoy dito sa Singapore. Uy, kahoy? Ang lalaki ng mga puno. Pinuputulan lang ang mga sanga para di matumba. At ang gaganda ng mga drainage. Siguro kung malinis at maayos ang mga drainage dyan sa Pinas,
maiiwasan po ang mga pagbaha. No, totoo yan.